Sa sandaling kailangan mo siya, nawala na siya sa iyo. Pakinggan mong muli yon. Hindi mo nakukuha ang kapangyarihan sa isang babae sa pamamagitan ng paghahabol sa kanya, pagdidigay lugod sa kanya, o pagpapatunay sa iyong sarili. Nakukuha mo iyon sa pamamagitan ng paglayo sa sandaling. Malaman mong hindi mo siya kailangan. Nakukuha mo iyon sa pamamagitan ng pagkaalam na ang iyong halaga ay wala sa kanyang atensyon, kanyang pag-apruba o kanyang pagpapatunay. Paano kung ang lahat ng sinabi sa iyo tungkol sa kung paano makakuha ng kababaihan ay idinisenyo upang pahinain ka? Paano kung ang mundo ay nagprograma sa iyo na maglingkod, magpasakop, magmakaawa at tinawag itong pag-ibig? Ang video na ito ay hindi para sa magamahina ang loob. Ito ay para sa lalaking pagod ng maging hindi nakikita. Pagod ng magbigay ng higit pa sa natatanggap niya. Pagod ng magtanghal na parang payaso para lang mapili. Ito ang panggising, at kung handa kang marinig ang katotohanan, magkomento ngayon. Pinipili ko ang kapangyarihan. Gusto niya ang lalaking hindi siya kailangan, hindi ang nagte-text sa kanya ng 12 beses sa isang araw. Hindi ang umiiyak kapag sinabi niyang hindi na niya nararamdaman. Gusto niya ang lalaking kayang umalis sa kalagitnaan ng pangungusap at hindi na lumingon pa kung mawala ang respeto. Iyan ang kapangyarihan. Mali ang itinuro sa iyo. Sinasabi ng lipunan na maging mabait, maging kaaya-aya, maging malambot. Sabi nila, happy wife, happy life. Sinasabi nila sa iyo na magbukas, umiyak, sabihin ang lahat ng iyong emosyon, unahin siya. Ngunit tanungin ang iyong sarili, nagawa ba nitong mas mahalin ka niya? O lumayo ba siya sa sandaling naging masyado kang available, masyadong malambot, masyadong emosyonal? Ang kapangyarihan ay wala sa dami. Ito ay nasa katahimikan. Ang respeto ay hindi ipinagmumunuhan. Ito ay kinikita. At ang pag-ibig na iyong hinahangad. Ito ay dumarating lamang kapag mas mahal mo ang iyong sarili kaysa sa pagmamahal mo sa kanya. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano magkaroon ng kapangyarihan sa anumang babae, hindi sa pamamagitan ng manipulasyon, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pagiging isang lalaki na hindi niya mapigilang sundan. Una, tigilan mo ang pagkakailangan sa kanya. Mawawala siya sa iyo sa sandaling. Maramdaman niyang mas kailangan mo siya kaysa sa kailangan niyang respetuhin ka. Hindi yan tula. Yan ay psikolohikal na batas. Sa sandaling ang iyong mga kilos ay umikot sa kanyang pag-apruba. Liliit ka sa kanyang paningin, hindi niya kailangang magsalita. Mararamdaman niya yan sa iyong tono, sa iyong katawan, sa kung paano ka mag-reply sa kanyang text, sa loob ng ilang segundo, sa kung paano ang iyong buong araw ay umiikot sa kanyang mood swings. Ibinibigay mo ang iyong kapangyarihan na parang wala itong halaga. At kapag ginawa yan ng isang lalaki, kumihinto siyang maging puwersa. Nagiging aksesorya siya. Isang bagay na pangkomportable. Isang bagay na pwede niyang itago at kuning kailanman niya gusto. Hindi dahil masama siya, kundi dahil yan ang itinuro mo sa kanya na paniwalaan. Hindi kayang mahalin ng isang babae ang isang lalaking hindi pinangungunahan ang kanyang sarili. Kung susundan mo siya na parang nawawalang bata, umaasang papatunayan niya ang iyong halaga. Konti-unti mong sisirain ang lahat ng minsang hinangaan niya. Ang akala mo ay pag-ibig, pagtitext sa kanya buong araw, pagtatanong ng kanyang opinyon sa bawat galaw, paghihintay sa telepono para siya ay mag-reply, ay pagdepende na nagkukuble. At ang pagdepende ay ang kamatayan ng pagnanasa. Sinasabi nito sa kanya,
Wala akong buhay kung wala ka. Ngunit hindi yan nakakaantig sa kanya. Pinaparamdam lang nito sa kanya na nakulong siya. Hindi siya pumasok sa iyong mundo para dalhin ka na parang pasanin. Dumating siya dahil nakakita siya ng apoy sa iyo. Dahil ang iyong presensya ay sapat ng walang pagsubok. Dahil mayroon kang isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Isang misyon, isang landas, isang bisyon. At ngayon, ginawa mong misyon mo siya. Naging emosyonal kang walang tirahan. Sinusubukang mamuhay sa loob ng kanyang pag-apruba. Hindi yang kapangyarihan. Yan ay emosyonal na pagpapakamatay. Kung gusto mong mahila siya sa iyo na parang gravity, dapat kang maging untouchable sa pinakamagandang paraan. Hindi malamig, hindi malupit, kundi hindi matitinag. Dapat niyang malaman na kung mawala siya bukas, hindi masisira ang buhay mo. Ito ay magpapatuloy lamang, hindi natitinag. Diyan naninirahan ang atraksyon. Maging obsessed, ngunit hindi sa kanya. Maging obsessed sa pagiging napakahusay, napaka-driven, napaka-emosyonal, na intelihente, na pagpasok mo sa anumang silid. Nagbabago ang enerhiya ng walang sinasabi. Gumising bago sumikat ang araw, magpawis, itulak ang iyong mga limitasyon hanggang sa sumakit ang iyong katawan at masira ang iyong mga dahilan. Kumuha ng mga libro na magpapabago sa iyong pag-iisip, stoicism, strategy, psychology, at magbasa hanggang sa lumabo ang iyong mga mata. Iwasan ang mga distractions. Iwasan ang mga lalaking mahilig magtsismisan at mga babaeng nakakaubos ng iyong enerhiya. Buuin ang iyong bisyon na parang nagtatayo ka ng isang imperyo dahil yan ang totoo. Subaybayan ang iyong mga gawin na parang nakasalalay ang iyong kinabukasan dito dahil totoo. At higit sa lahat, kusang loob na magdusa. Disiplinahin ang iyong sarili nang napakalalim na ang sakit ay maging iyong guro, hindi iyong kaaway. Dahil ang lalaking marunong umupo sa discomfort nang hindi nawawala ang kanyang sarili, ang siyang hindi kayang sirain ng anumang babae. Siya ang bato, ang pamantayan, ang pundasyon na kanyang nirerespeto kahit hindi siya sumasang-ayon. Hindi niya laging sasabihin, ngunit hinahanap niya ang lalaking iyon. Ang lalaking hindi bumibigay kapag lumalayo siya, ang lalaking hindi humahabol kapag sinusubukan siya, ang lalaking nagsasabing hindi at sinasabi iyon ng totoo. Hindi para saktan siya, kundi dahil hindi siya natatakot mawala siya. Nagiging siya ka sa pamamagitan ng pagbawi ng bawat piraso ng iyong sarili na ibinigay mo sa kanyang atensyon. Ang mga pikeng tawa na ginagawa mo kapag hindi ka amused. Ang mga paghingi ng tawad na binibigay mo kapag hindi ka mali. Ang enerhiya na sinasayang mo sa pagpapaliwanag sa isang taong nakapagpasya na bawiin ang lahat. Ang pagbabago sa dinamika. Tigilan ang pagkakailangan sa kanya. Simula ng pagkakailangan sa sarili mong respeto, higit sa kanyang pagmamahal. Dahil kapag ginawa mo yan, kapag inilipat mo ang iyong prioridad mula sa pagmamahal patungo sa pagiging makapangyarihan, mararamdaman niya iyan. Hindi niya sasabihin, ngunit magbabago ang kanyang pag-uugali. Magte-text siya ng mas mabilis. Lalabas siya ng mas malambot. Magpapasakop siya. Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil ang iyong presensya ay nagparamdam sa kanya ng kaligtasan. Hindi ito tungkol sa pagiging walang puso, ito ay tungkol sa pagiging buo. Tungkol sa ganun mo makukuha ang kapangyarihan sa isang babae. Hindi sa pamamagitan ng paghawak sa kanya, kundi sa pamamagitan ng paghawak sa iyong sarili. Hindi sa pamamagitan ng pagpapatunay ng iyong halaga, kundi sa pamamagitan ng pagiging napakagaling na hindi mo na kailangang magpaliwanag. Huwag kang mag-text sa kanya, mag-text ka sa iyong kinabukasan. Huwag kang maghintay na tawagan kanya, sagutin mo ang iyong misyon. Huwag kang magmakaawa na mapili.
Piliin mo ang iyong sarili hanggang sa maging imposible para sa kanya na hindi ka piliin pabalik. Hindi kanya gustong iligtas. Gusto niyang sumulong sa tabi mo. Gusto niyang makaramdam ng inspirasyon kapag tinitingnan kanya, hindi pasanin. At hindi niya iyan magagawa kung lalabas ka bilang isang lalaking patuloy na sinusuri ang kanyang emosyonal na temperatura bago magpasya. Tigilan ang paglakad sa patalim. Simulan ang paglakad ng may layunin. Kapag nakita kanyang naninindigan sa iyong katotohanan, kahit na yumanig ang silid, doon kanya pagkakatiwalaan. At kung hindi siya magtiwala, hayaan mo siya. Hindi ka narito para kumbinsihin siya. Narito ka para maging uri ng lalaki na hindi nagtatanong ng upuan sa mga lamesa. Siya ang gumagawa ng sarili niyang lamesa. Ang hindi mapipigil na ikaw putulin ang ingay, ay unfollow siya, ay mute ang kanyang mga kwento. Tigilan ang pag-ikot sa kanyang mundo na umaasang mapapansin kanya. Maglaho sa iyong ebolusyon ng napakalalim na sa susunod na makita kanya. Hindi ka na makikilala. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa pag-unlad, sa pagiging bersyon ng iyong sarili na hindi kailanman nangailangan ng kanyang pagpapatunay sa simula pa lang. Baguhin ang iyong isip, palalahanan ang iyong sarili araw-araw. Ang kanyang pag-ibig ay hindi ang iyong oxygen. Ang iyong layunin ng iyong oxygen. Yan naninirahan ang pagkalalaki. Sa direksyon, sa pagkaalam kung saan ka pupunta at hindi kailangan ng sinuman upang mag-apruba. Maging ang lalaking namumuno sa kanyang buhay nang napakalakas na siya ay sumasama sa iyo o maiwan na lang sa likuran. Yan ang enerhiya na hindi niya malilimutan. Yan ang lalaking hindi niya titigilang isipin. Ganun ka magkakaroon ng kapangyarihan. Hindi sa pamamagitan ng pagdaig sa kanya, kundi sa pamamagitan ng pagiging hindi maikakaila sa iyong landas, sa iyong presensya, sa iyong kapayapaan. Ikalawa, sanayin ang iyong isip. Pinakakatiwalaan lamang niya ang lalaking nagtitiwala sa kanyang sarili. Sinusundan lamang niya ang naglalakad ng may direksyon kahit sa kaguluhan. Hindi mo nakukuha ang kanyang respeto sa pamamagitan ng pagsubok na kontrolin siya. Nakukuha mo ito sa pamamagitan ng pagkontrol sa digmaan sa loob ng iyong sariling isip. Ang larangan ng digmaan ay hindi sa pagitan mo at niya. Ito ay sa pagitan mo at ng iyong mga reaksyon, sa pagitan ng iyong ego at ng iyong disiplina, sa pagitan ng iyong mga emosyon at ng iyong misyon. Kung hindi mo kayang manatiling buo kapag lumayo siya, kung gumuho ka sa bawat pagiging malamig niya, kung ang iyong buong enerhiya ay nagbabago, batay sa kung ngumiti siya o hindi nag-reply, kung gayon ay ibinigay mo ang pinakamakapangyarihang sandata na mayroon ka, ang iyong panloob na katatagan. Dapat kang bumuo ng isip na hindi naaapektuhan ng kanyang pag-apruba, isang kaisipan na hindi mabibili ng kagandahan o masisira ng pagtanggi. Karamihan sa mga lalaki ay natatalo, hindi dahil hindi sila kaakit-akit o dahil wala silang halaga. Natatalo sila dahil hindi nila kayang pangunahan ang kanilang sarili. Nagpapanik sila kapag sinusubukan sila. Bumibigay sila kapag lumalayo siya. Gumuho sila kapag hinamon niya ang kanilang direksyon. At ang hindi nila napagtatanto ay ginagawa niya yon upang makita kung totoo ka. Sinusubukan ng mga babae sa isang dahilan upang malaman kung ang lalaking nakatayo sa harap nila ay matibay o kung siya ay isa lamang maskara na hawak ng marupok na emosyon. Tigilan ang pagre-react. Simulan ang pamumuno gusto mong mapanalunan siya. Tigilan ang pagganap. Tigilan ang pagre-react. Tigilan ang pamumuhay sa emotional autopilot. Buuin ang iyong kamalayan na parang mandirigma na nagpapatalas ng kanyang talim. Panoorin ang iyong mga iniisip nang hindi sumusunod sa mga ito. Pakinggan ang iyong mga pagdududa nang hindi nagpapasakop sa mga ito. Kapag sinabi niya ang isang bagay na humahamon sa iyong ego, huminto, huminga, at sumagot na parang isang lalaki na hindi kailangang magpatunay ng anuman. Kapag lumayo siya ng emosyonal, huwag humabol. Panatilihin ang iyong pagkatao at hayaan siyang bumalik sa gravity na iyong binuo. Yan ang pinapanood niya. Hindi ang iyong mga salita, hindi ang iyong mga papuri. Pinapanood niya upang makita kung hindi matitinag ang iyong sentro. At hindi mo ito maaaring pekehin, nalika mo man ang lakas na yon o hindi.
Kung gusto mong maging siya, sinisimulan mo ito sa pagpatay sa batang nagre-react. Kung alam niyang magre-react ka, alam niyang kaya kanyang hilahin na parang papet na nakatali sa sinulid. Ngunit kapag nanatili kang hindi natitinag, kapag umupo ka sa discomfort at hinayaan itong dumaan sa iyo na parang hangin sa bato, doon siya lumalapit dahil naghahanap siya ng isang bagay na bihira. Isang lalaking hindi nawawala ang kanyang sarili. Isang lalaking hindi tumatakbo mula sa discomfort. Isang lalaking kayang harapin ang pagtanggi, kaguluhan at hamon at patuloy pa ring maglakad na parang walang makakapagpatinag sa kanyang landas. Likhaing ang iyong panglob na lakas. Ang ganitong uri ng lalaki ay nililikha, hindi ipinapanganak. Binubuo mo siya sa katahimikan, pag-uulit at pagdurusa. Binubuo mo siya sa tuwing gigising ka at pupunta sa gym kahit napagod ka dahil ang malakas na katawan ay lumilik ka ng disiplinadong isip. Binubuo mo siya sa tuwing magme-meditate ka, kumihinga sa iyong mga reaksyon, nagsusulat sa iyong journal ng iyong mga iniisip at tumatangging hayaan silang kontrolin ka. Binubuo mo siya kapag nagbabasa ka ng pilosopsiya, sumisipsip ng katotohanan at inilalapat ito hanggang sa iyong panloob na mundo ay labis na maayos na mararamdaman niya ito kapag nagsasalita ka. Binubuo mo siya kapag ipinagpapaliban mo ang kasiyahan, kapag umupo ka sa tukso at lumayo ng walang pag-aalinlangan. Ang pagkontrol sa iyong isip ay hindi lang tungkol sa stoicism. Ito ay tungkol sa pagiging isang lalaki na mas mahirap galawin kaysa sa mundo sa paligid niya. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanya, hindi pagsasabi sa kanya na hindi siya ang iyong kompas. Ikaw ang kompas, ang iyong mga halaga, ang iyong angkla, ang iyong misyon, ang iyong direksyon, at ang iyong mga emosyon ay mga senyales, hindi mga tagubilin. Matutong makaramdam ng hindi nagre-react, matutong maranasan ng walang pagkakabit. Ang lalaking kayang umupo sa gitna ng bagyo at numiti ang siyang nagmamay-ari ng silid. Dahil walang mas kakit-akit sa isang babae kaysa sa isang lalaking hindi niya kayang buwagin, hindi dahil siya ay mayabang, kundi dahil siya ay nakasentro, nakaugat at malinaw. Ang kalinawang iyan ang humihila sa kanya, ang presensyang iyan ang humahawak sa kanya, ang lakas na iyan ang nagpaparamdam sa kanya ng sapat na kaligtasan para maging malambot. Yakapin ang disiplina at layunin nagsisimula ito sa pagpili mo ng pang-araw-araw na disiplina. Sa halip na emosyonal na pagkalipin, sa bawat paglaktaw mo sa gym, pinapaina mo ang iyong isip. Sa bawat pag-iwas mo sa discomfort, pinapakain mo ang bata sa loob mo na umiiyak para sa kaginhawaan. Butumin ng batang iyan, pakainin ang mandirigma. Hindi ka narito para maging emotionally available sa kaguluhan. Narito ka bumuo ng isang code ng mga halaga at sundin ito ng walang umpay. Gawing sagrado ang iyong umaga. Gawing kakaunti ang iyong mga salita at malakas ang iyong mga kilos. Tumangging makipagtalo, tumangging ipagtanggol ang iyong sarili, tumangging mag-react. Hindi ka narito para kumbinsihin siya. Narito ka upang maging isang lalaki na hindi kailangan ng pagkukumbinsi. At kapag nakita niya iyan, kapag naramdaman niya na nananatiling kalmado ang iyong enerhiya habang umiikot ang mundo sa paligid mo, hindi siya lalayo. Lalo siyang lalapit dahil ikaw ang naging parola sa kanyang bagyo. Ang matatag na presensya na nagpapaalala sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pinamumunuan. At hindi sa puwersa, kundi sa kalinawan. Hindi sa agresyon, kundi sa katiyakan. Ganoon ka magkakaroon ng kapangyarihan sa isang babae. Hindi sa pagdaig sa kanya, kundi sa pagiging ganap na kontrolado sa iyong sarili. Pinipili niyang sundin ang iyong pamumuno. Hindi dahil umiling ka, kundi dahil kinita mo ito. Sanayin ang iyong isip at hindi niya malilimutan ang iyong presensya. Ang hindi matitinag na lalaki ang tunay na lakas ay ipinapakita sa kung paano ka kumikilos kapag walang nakatingin at hindi siya nagre-reply. Kapag mayroon kang pagnanais na patunayan ang iyong halaga at pinipili ang katahimikan. Kapag natutukso kang bumigay at pinipili ang pagiging tahimik, kapag ang lahat sa iyo ay gustong makita at lumalayo ka ng hindi nakikita, ngunit hindi natitinag, doon ka nadiging untouchable. Hindi niya kailangan ng lalaking nagre-react sa kanya. Kailangan niya ng lalaking kayang pangunahan siya sa mga emosyonal na bagyo nang hindi nawawalan ng balanse. Nagiging siya ka hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga quotes o panonood ng content.
Nagiging siya ka sa pamamagitan ng paglikha ng mga ritual na umayon sa iyong mga kilos, sa iyong mga pamantayan. Lumikha ng mga non-negotiable. Mag-ensayo araw-araw. Gumising bago siya. Magtrabaho habang natutulog siya. Pangunahan ang iyong sarili ng napakalalim na ang iyong buhay ay nagiging isang magnet. At kapag bumalik siya, kapag nakita niyang hindi nasira ang iyong pagiging tahimik, hindi ka na niya kukuwestiyonin muli. Dahil ang ganitong klaseng pagiging tahimik ay nagpapabago sa buong dinamika. Ayaw kanyang maging ina, gusto niyang maging salamin mo. At ang salamin ay nagpapakita ng lakas, kaayusan, kalinawan. Yan ang kanyang tinutugunan. Kaya buuin yan ng tahimik araw-araw, ng permanente. 3. Controlling ang iyong frame. Kung hindi mo pagmamayari ang frame, hindi ka umiiral sa kanyang mundo, umiikot ka lang dito. Hindi siya sumusunod sa isang lalaking bumidigay. Hindi siya nagtitiwala sa isang nag-aakma ng kanyang mga prinsipyo para lang mapanatili siya. Gusto niyang malaman kung nakatayo ka sa isang bagay na totoo o kung ang iyong mga paniniwala ay gawa sa buhangin. Sa bawat nakakataong ikompromiso mo ang mahalaga sa iyo para sa kanyang pag-apruba, nawawalan siya ng respeto sa iyo. Hindi ang sinasabi mo ang mahalaga kundi ang kung saan ka bumibigay. Ang frame ay hindi tungkol sa pagkontrol sa iba. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyong direksyon. Ang lalaking humahawak ng frame ay hindi kailangang lakasan ng kanyang boses. Ang kanyang mga kilos ay nagsasalita ng napakalinaw. Ang kanyang katahimikan ay umaalingaw-ngaw. Nararamdaman niya ang pagkakaiba sa pagitan ng isang lalaking nangunguna at isang nakikipag-ugnayan sa kanyang integridad para lang magbigay lugod. Maaring hindi niya ito sabihin, ngunit nararamdaman niya ito. Napapansin niya kapag huminto ka sa pagtawag ng kawalang respeto. Naobserbahan niya kapag tinolerar mo ang minsang pinaninindigan mo. Iniimbak niya ito. Hindi dahil masama siya, kundi dahil biologically ay kailangan niyang makaramdam ng kaligtasan. At ang kaligtasan ay nagmumula sa katiyakan. At ang katiyakan ay nagmumula sa iyong kahandaang lumakad ng mag-isa kapag hinihingi ng iyong landas. Ang frame ay hindi kayabangan, ito ay kamalayan. Ito ang disiplina ng paghawak sa iyong linya sa harap ng emosyonal na apoy. Kapag sinusubukan ka niya ng kanyang salobin, distansya o pagpukaw, nagtatanong siya ng walang salita. Ikaw pa ba ang sinabi mong ikaw? Sa sandaling simulan mong ilipat ang iyong enerhiya para iwasan ang labanan, talo ka. Sa sandaling sobra kang magpaliwanag, mag-rationalize ng masamang ugali o bigyang katwiran ng pagtataksil, tapos ka na. Hindi ka makakapukaw ng respeto mula sa posisyon ng paghingi ng tawad kung wala kang ginawang mali. Kung hindi mo ipinagkanulo ang iyong mga prinsipyo, kung gayon wala kang utang na paliwanag. Hindi matitinag na mga prinsipyo, ang paghawak ng frame ay nangangahulugang lubos mong naunawaan ang iyong mga prinsipyo at hindi ito mabibili kahit pa sa babaeng mahal mo. Hindi mo ipinapaliwanag ang iyong mga hangganan, ipinapatupad mo ang mga ito. Hindi ka nagmamakaawa sa kanya na intindihin ang iyong halaga. Namumuhay ka dito ng buo na nagiging kitang-kita ito. Hindi siya nahuhulog sa iyong pagiging flexible. Nahuhulog siya sa iyong pagiging matatag. Ang lalaking kayang magsabi ng hindi, nang may kalmadong ang frame ay tungkol sa pagkaalam na ikaw ang pumipili, hindi ang aplikante. Na siya ay pumapasok sa iyong realidad, hindi ang kabaliktaran. Ang iyong buhay ang sentro ng gravity. At kung lalabnawin mo ito sa labis na pag-akomoda, magiging madaling kalimutan ka. Ang paghawak ng frame ay ang pagkaalam kung ano ang gusto mo at hindi kailanman ipagkanulo ito. Kung sinabi mong hindi mo tinutolera ang pagkahuli, huwag mo itong tanggapin. Kung sinabi mong ang pagtataksil ay hindi pinag-uusapan, huwag mo itong pag-usapan. Kung sinabi mong ang iyong misyon ang nauuna, kung gayon ay huwag mo itong ipagpalit sa kaginhawaan. Susubukan niya ang frame. Hindi dahil gusto niyang umalis, kundi dahil gusto niyang maniwala na totoo ito. At sa bawat pagkakataong hahawakan mo ito, tataas ang kanyang respeto sa iyo. Ngunit kung bibigay ka kahit minsan, sisimulan kang mamatay sa kanyang mga mata. Ang frame ay nabubuo hindi sa pamamagitan ng dominasyon, kundi sa pamamagitan ng direksyon. Dapat kang maging napakatiyak sa kung saan ka patungo sa buhay, na siya ay sasama sa landas na iyon o panonoring kanyang maglakad nang wala siya. Hindi ka narito para umangkop sa kanyang kaguluhan. Narito ka para anyayahan siya sa iyong kaayusan. At kung hindi siya makakasama,
Pakawalan mo siya. Hindi nang may sama ng loob kundi nang may kapayapaan. Dahil ang lalaking nakakaalam ng kanyang landas ay alam na hindi lahat ay nararapat lumakad dito kasama siya. Pagtatayo ng iyong imperyo. Dapat mong suriin ang iyong buhay na parang isang hari na nagsusuri sa kanyang korte. Sino ang nagdaragdag sa iyong imperyo? Sino ang nagpapahina nito? Sino ang nagrerespeto sa trono? At sino ang nagpapahina nito sa iyong likuran? Hindi ka nagmamakaawa sa mga tao na manatili. Nagtatayo ka ng napakalakas na ang kanilang pagkawala ay kanilang pagkawala, hindi yo. Ito ang frame. Hindi mo ibinabago ang iyong mundo para lang magustuhan. Binuguo mo ang iyong mundo ng napakalakas na tanging ang mga umayon lamang ang mananatili. At kapag nakita niya yan, kapag naramdaman niyang hindi ka natitinag ng kanyang mga bangga na umalis, ng kanyang manipulasyon, o ng kanyang pagiging malamig, doon siya lalambot. Doon siya susunod. Doon siya susuko sa presensya ng isang lalaki na hindi kayang baluktutin ng emosyon o akitin ng kaginhawaan. Hindi ito pagiging malamig, ito ay lakas. At ito ang lakas na nagpapahintulot sa kanya na magpahinga. Dahil lang totoo, ayaw niyang manguna. Gusto niyang maramdaman ang iyong kalinawan, magtiwala sa iyong katatagan, umasa sa iyong hindi natitinag na presensya. Ngunit ang tiwala na yan ay kinikita. At nagsisimula ito sa sandaling magpasya ka na ang iyong frame, ang iyong mga prinsipyo, ang iyong bisyon, ang iyong misyon ay nauuna bago ang kanyang mga pagbabago sa kalooban. Mahalin mo siya ng lubos, ngunit huwag kailanman higit sa mga prinsipyo na nagbibigay kahulugan sa iyong buhay. Dahil sa sandaling ilagay mo siya higit sa iyong layunin, mawawala sa kanyang kompas na kanyang hinahanap para sundan. Nangunguna ka sa pamamagitan ng pananatiling hindi natitinag. At ang pamamunong yan ay hindi maingay. Ito ay nabubuhay sa iyong tono, sa iyong timing, sa iyong katotohanan. At kapag lubos mo itong ipinamuhay, ang tanging desisyon niya ay magiging ayon ba siya o aalis? At alinman sa dalawa, mananatili kang matatag. Iyan ang frame. Iyan ang kapangyarihan. 4. Mamuno ng hindi naghahabol. Ang lalaking nangunguna ay hindi humahabol. Bumubuo siya ng mundo na gustong pasukin ng isang babae. Ang pamumuno ay wala sa paghahabol. Ito ay nasa presensya. Hindi siya sinusundan ng lalaking sumusubok na kumbinsihin siya. Walang katapusang nagpapaliwanag o binabahas siya ng mga regalo umaasa na mananatili siya. Sinusundan siya ng lalaking naglalakad ng may matatag na direksyon, kaya ang kanyang mga instincts ay nagsasabing umayon o maiwan. Kapag humabol ka, ibinibigay mo sa kanya ang script, hinihiling mo sa kanya na mag-direct, magpasya, manguna, at kinasusuklaman niya ito kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Ang paghahabol ay hindi marangal, ito ay pagamin ng kakulangan. Sinasabi nito, hindi ako naniniwala sa aking halaga, kaya kailangan ko ang iyong pagpapatunay upang makaramdam ng pagiging buo. Ngunit ano ang mangyayari kapag ibinaling mo ang pagpapatunay na iyon sa loob? Kapag uminto ka sa pagtakbo, patungo sa kanya at nagsimulang tumakbo patungo sa iyong kadakilaan, doon kanya makikita. Dahil ang tunay na atraksyon ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang pagiging desperado. Hindi siya kailangang balutin ng labis. Kailangan niyang maging inspirasyon. At ang inspirasyon ay nagmumula sa kilos. Buuin ang iyong buhay ng napakalakas na ang iyong presensya lamang ay parang gravity. Ang uri ng lalaki na hindi maingay tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ngunit mararamdaman mo ito sa paraan ng kanyang pagpasok sa isang silid. Sa paraan ng kanyang pagsasalita ng hindi nangangailangan ng pag-apruba. Sa paraan ng kanyang pagbibigay prioridad sa layunin kaysa sa atensyon. Ang iyong disiplina, ang iyong pangakit, ang iyong katahimikan, ang iyong panghalina, ang iyong landas, ang iyong alok. Kung hindi niya nakikita yan, hindi pa siya handa. At hindi ka bumabagal para sa hindi pa handa. Patuloy ka lang sa pagbuo. Nakatuong ka sa pagiging mas dangerous, mas matatag, mas may kakayahan. Habulin ang kahusayan, hindi ang tao. Hahabulin mo ang kahusayan, hindi ang mga babae. Pinipino mo ang iyong kakayahan hanggang sa binabayaran ka para lang mag-isip. Hinuhubog mo ang iyong katawan hanggang sa ito ay maging templo ng kontrol at lakas. Binubuo mo ang iyong network upang ang iyong pangalan ay magbukas ng mga pinto
na hindi man lang niya alam na umiral. At sa lahat ng ito, nananatili kang mabait, ngunit hiwalay, mapagmahal, ngunit hindi matitinag. Hindi ka humahabol dahil ang nakalaan na umayon ay hindi kailanman mangangailangan na iwan mo ang iyong sarili. Siya ay lubos na nakaugat sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Kaya ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamakawa. Ito ay nagaanyaya. At ang imbitasyong yon ay makapangyarihan. Alam niyang bihira ito. Alam niyang hindi niya ito kayang manipulahin. Alam niyang kailangan niyang umangat para rito. At iyang mismo ang pumupukaw sa kanyang respeto. Hindi ang lalaking nagpapadala ng mahahabang text. Hindi ang lalaking nagpapaliwanag ng bawat galaw niya. Kundi ang lalaking kumikilos ng tahimik. Alam na ang kanyang landas ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Nagiging siya ka sa pamamagitan ng pag-alis ng bawat pag-uugali na sumisigaw. Pakipili ako. At tinapalitan ito ng isang buhay na napakapuno kaya, kahit na umalis siya ngayon, walang masisira. Nangungguna ka ng hindi humahabol sa pamamagitan ng pagiging isang lalaki na walang kailangan, kundi nagdadagdag ng halaga sa lahat ng bagay. Ang lalaking nagdadala ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Kaayusan, hindi pagkalito. Direksyon, hindi pagkaantala. At ang antas na yon ng presensya ay hindi maaaring pekehin. Ito ay hinuhubog. Hinuhubog sa mga umaga kung kailan walang nakatingin. Sa mga reps, kung kailan walang nagbibilang. Sa pagmumuni-muni sa sarili kung kailan walang nakikinig. Nangungguna ka ng hindi humahabol sa pamamagitan ng pagiging lubos na nakatuon sa kung sino ang nagiging ikaw. Kaya nakalimutan mong tanungin kung nanonood siya. Dahil sa kaibuturan, palagi siyang nanonood. Inaobserbahan niya kung paano ka tumutugon sa kanyang distansya, kung paano ka kumikilos kapag nawala ang atensyon. Kung paano ka kumikilos kapag mag-isa ka. Doon napatunayan ang iyong tunay na pamumuno. Bawiin ang iyong trono. At kapag napatunayan mo yan, kapag ipinakita mo na ang iyong halaga ay hindi kailanman nasa paghahabol, kundi sa presensya, makikita mo ang pagbabago. Magbabago ang kanyang enerhiya. Lalambot ang kanyang tono. Siya ang mas magsisimula. Lalapit siya. Hindi dahil humabol ka, kundi dahil namuno ka. At sa espasyong iyon, sa pagbabaliktad na iyon ng enerhiya, sa wakas ay nababawi mo ang iyong trono. Hindi sa ibabaw niya, kundi sa unahan niya, kung saan ka talaga nararapat. Hindi ka ipinanganak upang humabol ng pag-apruba. Hindi ka binuo upang magmakawa para sa pag-ibig, pagpapatunay o pahintulot. Hindi ka narito para lumiit upang magkasya sa mundo. Narito ka upang Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mong umunlad araw-araw. Kailangan mong tigilan ang paghihintay na may makakita sa iyong halaga at simulan ang pagiging isang lalaki na hindi kailanman kailangang magsalita tungkol dito dahil ipinapakita ito sa lahat ng kanyang ginagawa. Nagsisimula ang iyong pamumuno kapag namatay ang iyong mga dahilan. Nagsisimula ang iyong kumpiyansa kapag sinimulan mong gawin ang mga bagay na kinatatakutan mo. Nagsisimula ang iyong kapangyarihan sa sandaling magpasya kang huwag nang bumigay sa iyong mga prinsipyo muli. Hindi ka nawawala, hindi ka sira. Nakabaon ka lang sa ilalim ng mga patong ng kaginhawaan, pagkagambala at takot. At oras na upang sunugin ang lahat ng ito, upang bumangon mula rito, upang maging hindi makikilala, hindi lang para sa kanya, hindi lang para mapahanggang mundo, kundi para sa iyo, para sa lalaking nakikita mo kapag walang nakatingin, para sa bersyon ng iyong sarili na hindi kailanman magpapakababa, hindi kailanman magmamakaawa, hindi kailanman hihingi ng tawad sa paglalakad sa daan na walang sinumang nangangahas lakarin. Ito ang iyong buhay, ang iyong kwento, at oras na upang isulat mo ito na parang totoo ang bawat salita. Kung ang video na ito ay nakapagpukaw ng isang bagay na malalim sa loob mo,
Kung may nagising sa iyong kaluluwa habang pinapanood ito, huwag hayaang mamatay ang apoy na yon. Pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel, hindi lang para tulungan ang algorithm, kundi dahil kapag sinuportahan mo ang misyong ito, nakakatulong kang gawing accessible ang mga katotohanan ito sa lalaking tahimik pa rin, naligaw pa rin, hinahabol pa rin ang pag-apruba sa isang mundong nakalimutan kung ano ang hitsura ng lakas. Ibahagi ito sa isang kapatid na kailangan itong marinig. Mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabing, "I'm building myself," para malaman kong hindi ka narito para sa libangan. Narito ka upang maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili.